yung ombudsman naman natin parang lalo namang ikinakahon. Pakinggan niyo itong pagpapaliwanag ni Ed Lingaw. Sa totoo lang, ang dami pong ahensya sa Pilipinas na ang tanging trabaho ay habulin, supilin o pigilan ang korupsyon. Pero bakit parang hindi natapos-tapos ang problemang ito? Halimbawa, meron po tayong Office of the Ombudsman nang siyang trabaho ay mag-imbestiga at magpataw ng parusang administratibo sa mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ito po ang trabaho ng Ombudsman. Protektor ng bayan, aaksyon sa mga reklamo ng katiwalian ng mga kawani ng gobyerno at imbestigador pag may reklamo laban sa public officials and employees. Siya rin ang may primerong jurisdiksyon sa mga kasong hahawakan ng sandigan bayan. At malawak din ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang siya simpleng investigador at prosecutor, maaari rin siyang magpataw ng parusa. Sa Ombudsman Act of 1989, meron siyang disciplinary authority sa halos lahat ng kawani ng gobyerno. Pwede siyang mag-suspend o dismiss sa serbisyo ng mga elective at appointed na opisyal, wala lamang ang mga impeachable officials. At pwede siyang magpasabina ng mga tao o ng dokumento. Hindi po lahat ng bansa ay meron yan. Ayon sa International Ombudsman Institute, may 140 countries lamang na merong ombudsman. Halos 3 lamang sa bawat 4 na bansa sa buong mundo. Meron pang isang constitutional agency na tagabantay ng pondo ng bayan, ang Commission on Audit. Sa 1987 Constitution, ang COA ay ang ahensya na may otoridad at kapangyarihan na suriin, himayin at punahin ang paggamit at paggastos ng pondo at gamit ng bayan. Ito ang tagasita kung merong kababalaghan na nangyayari. Sabi ni Josie Iba, kaninong pera ginamit ni BBM sa pamimigay? Actually, hindi po si BBM namigay, si Inday. Office of the Vice President po, yung kaninang pinakita natin mga nagbabati-bati, may mga bigas, lechong manok, yung mga Jollibee. Ano po yun? Si Office of the Vice President, meron silang 500 million na confidential fund eh. At ang bawat ahensya, meron po yung resident auditor na tagabantay sa pondo ng bayan. Ang COA ang tagahimay, ang ombudsman ang taga-imbestiga at taga-prosecute, at ang sandigan bayan ang tagalitis. Pero sadyang mahirap talaga hulihin ang korupsyon, lalo sa bansang mabagal ang gulong ng hustisya. Pero hindi rin nakakatulong ang mga nakakalitong pahayag ng mga naatasang bantayan ang pondo ng bayan. Nung Lunes, gustong ipatigil ni Ombudsman Samuel Martires ang pagpapalabas ng mga Audit Observation Memorandum ng COA. Dapat daw hindi ito isinasa publiko para hindi mapahiya ang mga ahensya na merong sabit sa auditing. Ano itong Audit Observation Memorandum? Sa COA Circular 2009-006, ito po ang written notice ng COA. Bakit natin kailangang ilihim yan? Pera ng tao yan. O meron silang deficiency sa audit, o meron silang mga documents na hindi na isasubmit. At yung notice of disallowance. O hindi ba dapat ano yan? Dapat alam ng tao yan. Pera ng tao yan, hindi naman nila pera yan. I mean, pondo ng bayan yan. Dapat talaga involved, or dapat nga meron kayong tawag dito. Meron kayong isang malaking billboard dyan eh. Para nakalagay doon kung ano yung mga iniimbestigahan yung mga kaso para lalong mapahiya at mag-adhere yung mga yan eh. Na merong deficiency o pagkukulang o sabit sa paggastos o paggamit ng pondo at gamit ng bayan. Ang ahensya ay bibigyan ng hanggang 15 araw para ayusin itong sabit na ito o maglabas ng dokumentong magpapatunay na hindi siya dapat bigyan ng notice of disallowance. Bakit mahalaga ito? Isa kasi itong paraan para sitahin ang hindi pagsunod ng ahensya sa auditing requirements ng gobyerno para itong babala o paalala, at isa pang pagkakataon para magpakita ng kinakailangang mga dokumento. Sinasa publiko po ito para malaman ng taong bayan ang mga pagkukulang na ito. Agosto 2021, minura pa ni Noy Pangulong Duterte ang mismong COA. Sundin niyang COA. Kuwa na. Wala namang mangyari dyan. Ito'y matapos sitahin ng COA ang mga pagkukulang ng Department of Health sa paggastos ng bilyon-bilyong pandemic funds. Ang reklamo ng Pangulo, pag nanita ang COA, nagkakaroon daw agad ng perception ng korupsyon. Pabayaan daw muna ang DOH na tapusin ang trabaho nito bago idaan sa audit. Kaya't huwag na raw pansinin ng ahensya ang audit report ng COA.
At hindi rin ito ang unang pagkakataon na tila mas binibigyang halaga ng mga tinaguriang bantay ng bayan ang reputasyon ng mga nakupong opisyal kaysa sa ang pera ng taong bayan. Taong 2020, naglabas si Ombudsman Martires ng panibagong guidelines para sa pagpapasa publiko ng mga SALN. Ito po yung Statements of Assets, Liabilities, Ito, nakakatawa to yung SALN. Nakakatawa. and net worth. Ang SALN po ay required na isumite ng lahat ng kawani ng gobyerno taon-taon. At dito po nakalista ang mga assets at liabilities nila. Para saan po ito? Isa po itong anti-corruption tool. Dahil kung hindi mo mapaliwanag ang iyong kayamanan, maaari itong ituring na ill-gotten. Isa rin po itong public document na maaaring suriin ninuman ayon sa Republic Act 6713, ang Code of Conduct for Public Officials and Employees. Pero sa bagong guidelines ni Ombudsman Martires, pwede lamang ito isa publiko kung papayag ang mismong opisyal. So, dapat daw, gumawa siya ng batas noon na dapat daw ay yung mga SALN ay ipakita sa tao. Pero gumawa na naman siya ng bago. Ewan ko kung siguro sinabi sa kanya ng mga bago niyang amo. Sabi niya, dapat daw ay merong pumayag yung may-ari nung SALN na yun. Kung hindi siya papayag, di walay. Oo, tapos ito pa isang maganda. Kung ayaw niya, sarado na ang tindahan. Sa makatwid, kung meron tinatago ang isang opisyal, talagang pwede niyang itago ito sa mata ng publiko. Pero ito pa ang nakakatawa. Bagamat biglang ginawang confidential document ang SALN, ginawa namang public document ang mga request for SALN. Sa makatwid, pwedeng itago ng opisyal ang kanyang SALN, pero pwede niyang alamin kung sino ang mga nagre-request ng kanyang SALN. Susunod na taon, nagpanukala Nakatago yung SALN, pero yung nag-request ng SALN, malalaman niya. So pag nalaman niya, syempre, nasa mataas na posisyon siya. O di nag-request ng SALN, yari siya. naman si Ombudsman Martires ng 5-year jail term laban sa sinumang magkokomento sa mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Marami tuloy ang nagtataka na imbes na maging mas transparent, mas abala ang ilang opisyal na magpato pa ng karagdagang proteksyon sa mga naaakusahan. Nung Lunes lang, sinabi rin ni Martires na tumataas ang bilang ng korupsyon sa gobyerno. Yun lang, ang kanyang solusyon ay medyo naiiba. Ang kailangan daw para lapanan ng korupsyon ay ang subject na GMRC. Ayun, palakpakan. So, mataas daw ang korupsyon sa Pilipinas. Alam naman pala ni Ombudsman yun. Ngayon, para daw masolusyonan yung korupsyon sa Pilipinas, kailangan daw ng good manners and right conduct subject that is God-centered. Samuel, hindi ko alam kung nag-uulyanin na to si Samuel Martires. Pero nakakatawa naman tong kailangan daw nila para daw labanan ng korupsyon ay magkaroon ng subject na GMRC. Palagay ko yung mga namumuno sa atin ngayon may subject na GMRC yan nun. Pero kita mo mga magnanakaw pa rin naman sila hanggang ngayon. Parang yung solusyon na to yung price ceiling eh.